Laking gulat ng abogado nang makita ang ex niya sa korte na may kasamang bata. Galit kaya o lukso ng dugo ang kanyang maramdaman? Mrs. Robles, gusto ko lang sanang itanong kung totoo ba na naghihirap na ang pamilya ninyo simula nang matanggal sa trabaho ang asawa niyo? Tanungan ng abogadong sa Abraham sa kliyente ni Madison habang sila nga ay nasa korte. Totoo po yan. Tapat ang sagot naman ng kliyente ni Madison. Habang patuloy ngang tinatanong ng kalabang abogado ang kliyente ni Madison, ay diretso lamang ang tingin niya na wala man lamang maski anong reaksyon ang mababasa sa mukha niya. Kahit na sa kaloob-looban niya ay hindi pa rin siya makapaniwala na muli silang nagkaharap ng kanyang dating asawa kung saan sa korte pa nga yun nangyari. Mrs. Robles, sa'yo na rin mismo nang galing na naghihirap na kayo, kaya hindi malabo na sinadya ng asawa ninyo na magpasagasa para mabigyan ng pera at yun ay modus ng asawa mo, tama ba? Sa tanong na ngayon ni Abraham ay nabaling sa kanya ang namimilog na mga mata ni Madison. Objection, Your Honor. The prosecution's question is speculative and lacks a foundation in the evidence presented. Ito ay isang pagtatangkang makakuha ng nakakasamang patotoo. Kagad ngang pagtutol nga ni Madison sa tanong ni Abraham nang siya ay tumayo. Napatingin si Abraham sa dati niyang asawa at nang magtagpo ang kanilang mga mata ay kaagad nga silang nagsukatan ng tingin. The objection is sustained. Tugon naman ng judge kaya lumitaw ang isang simpleng ngisi sa mga labi ni Madison habang hindi pa rin naaalis ang kaon ng kanyang mga mata sa kanyang kalaban na abogado. Your Honor, my question is relevant to the case. Gusto ko lang naman malaman ang totoo at ang posibilidad na baka modus ang ginawa ng asawa ni Mrs. Robles at madali lang naman sagutin ang tanong na yon. Kalmadong pagprotesta naman ni Abraham sa judge at kaagad ding bumalik ang tingin nito kay Madison. Talaga ba, Attorney Lim? Sa paraan ng pagtatanong mo parang hinahatulan mo na ang kliyente ko at malinaw na nagbibintang ka. May diin nga sa boses na bigkas naman ni Madison. Attorney Diaz, lawyer ka rin. Pareho lang naman tayong gustong depensahan ng mga kliyente natin, hindi ba? Katwiran naman ni Abraham. Naningkit naman ang mga mata ni Madison. Huwag mo akong igaya sa'yo. Kasi ako pinagtatanggol ko yung mga tao na alam kong biktima at hindi kayang depensahan ng mga sarili nila dahil sa mga mayayamang dinadaan lang sa pera at koneksyon ng lahat. Matapang na saad nga nito. Bakas nga sa boses at mga mata ni Madison na tila ba may laman ang bawat salitang sinabi nito. Katahimikan ang namayani sa loob ng korte, kung saan sa dalawang abogado na naituon ang atensyon ng mga tao kabilang ng ang judge na para bang nanonood sila ng isang palabas at nagbabatuhan ng linya ang dalawang taong dating may nakaraan, ngunit ngayon ay naging magkalaban. Bakit, Attorney Diaz? Malibang ipagtanggol ko ang kliyente ko bilang isang abogado? Isa pa, hindi naman nakabatay sa estado ng buhay ng isang tao ang hustisya, hindi ba? Hindi lahat ng mayayaman ay laging may kasalanan at hindi lahat ng mahihirap na pinagtatanggol mo ang mga tunay na biktima. At alam kong alam mo yan, Attorney Diaz. Naikuyom na nga lamang ni Madison ang mga kamao dahil nga sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalain na katapat niyang muli ang lalaking minsan na nga niyang pinakasalan. At ngayon na nga, magkatapat sila bilang mga abogadong magkaiba ng pinagtatanggol at pinaglalaban. Tila ba hindi na kaya pang kontrolin ni Madison ang kanyang sarili dahil nga sa inis na kanyang nararamdaman. Siguro nga may punto ka, Attorney Lim. Pero hindi mo pa rin maiaalis ang possibility na karamihan sa mga mayayaman na pinagtatanggol mo ang siyang tunay na may kasalanan dahil sila ang may pera at kayang-kaya nilang baluktutin ang hustisya. Giit naman ni Madison na tila ba ayaw patalo. Order in the court! Biglang pagawat na nga lamang ng judge.
Kaya hindi na natuloy pa ang balak na pagsagot ni Abraham nang akmang ibubuka na nga nito ang bibig para nga muling salungatin ang bawat sinasabi ni Madison. Mas maigi siguro kung magpapalamig na muna kayo ng mga ulo. Attorney Abraham Lim and Attorney Madison Diaz. Saka na lang natin ituloy ang hearing kapag pareho na kayong malamig at kaya nyo nang isantabi ang personal ninyong mga issues. Hearing adjourned. Namutawi nga ang ingay na nagmula sa pagpukpok nga ng martilyo ng judge para nga tapusin muna ang hearing na yon. Bumuntong hininga na nga lamang si Madison at inis na umalis nga ng korte. Tagli naman ding umalis si Abraham para sundan ang dating asawa. Sandali, Madison. Sinasadya mo ba to? Yan nga ang unang naging tanong ni Abraham sa dating asawa nang sinundan nga niya ito at naging dahilan. Para nga mapahinto si Madison at unti-unting hinarap si Abraham. Ibang klase ka rin no? Talagang yan pa talaga ang una mong itatanong sa akin. Wala man lang ni hi ni ho? Oo, hindi naman kaya kumusta ka na? Sa tagal nating hindi nagkita, alam mo nang nag-expect pa rin ako na kukumustahin mo ako. Kahit pa paano dahil may pinagsamahan pa rin naman tayo, di ba? Pero sana, hindi na ako nag-expect pa sa'yo kasi wala ka namang pakialam sa akin. At talagang yun ang una mong itatanong sa akin na kung sinadya ko bang mangyari to? Ibang klase ka talaga. Abraham, wala ka talagang pinagbago. I'm sorry. Sadyang hindi lang kasi talaga ako makapaniwala na magiging magkalaban tayo sa korte. Ang totoo niyan, gusto naman talaga kitang kamustahin. Saad pa nga ng lalaki. Huwag ka nang magpanggap pa, Abraham. Inis na singhal naman ni Madison bago ito muling nag-walk out. Naiwan namang napabuntong hininga na nga lamang si Abraham nang hindi na nga niya sinundan pa si Madison. Hindi na nga tuluyang naalis. Ang inis kay Madison hanggang sa makauwi nga ito sa kanyang bahay. Hindi kasi mawala sa isip niya kung paano sila napagsabihan kanina ng judge lalo pat alam nga ng judge na naging magkarelasyon nga sila. Nakakaloka yan, Madison Piruin mo, sa tagal niyong hindi nagkita dahil lumayo ka para isilang nga talagaan yung kambal mong anak. Tapos pagbalik mo bilang abogada, si Abraham pa talaga ang ex-husband mo ang magiging kalaban mo sa kaso. Hindi makapaniwalang reaksyon naman ng ate ni Madison nang tabihan nga siya nito sa sofa, dala ang merienda na siyang inilapag nga nito sa lamisita. Ang ate ni Madison ay ang kasama niya sa bahay at kasama niya rin sa pag-aalaga sa kambal niyang anak. Grabe nga maglaro ang tadhana Sa dami ng abogadong pwede kong makalaban, si Abraham pa talaga. At ang nakakainis pa talagang pinanindigan niya yung baluktot niyang prinsipyo. Kaya yun, hindi ko na napigilan yung inis ko kanina, kaya nagkasagutan kami. Kwento pa nga ni Madison na bakas pa rin sa boses niya ang inis at labis na pagka-disappoint. Alam mo, heto, uminom ka na lang muna ng juice. Tama talaga yung sinabi ng judge na magpalamig muna kayo ng ulo. Inabot nga ng kapatid ni Madison ang baso ng juice sa kanya. Tinungga naman ni Madison ang juice at pagkatapos ay malalim nga itong humugot ng isang buntong hininga. Wow, ang lalim nun Pabirong pauna pa nga na ate ni Madison. Iniisip ko kasi ate, yung mga bata, kahit kasi hindi nila sabihin sa akin o kahit hindi nila ako tanungin ng direkta patungkol sa ama nila, ramdam ko at nababasa ko sa mga mata nila na gusto nilang malaman ang tungkol sa tatay nila. May pag-aalala pa nga ang boses ng wika ni Madison. Alam mo, ako rin ramdam ko rin talaga Isa pa matalino yung mga anak mo. Alam kong ayaw nila na magtanong sa'yo dahil baka iniisip nila ang mararamdaman mo pero aminin ko na minsan kinakabahan ako sa mga batang yan. Minsan kasi hindi mo mabasa kung ano yung tumatakbo sa mga isip nila. Baka nga mamaya, magulantang na lang tayo na kilala na pala nila kung sino ang ama nila. Turan pa nga ng ate ni Madison na siyang mas nakapagdagdag nga ng pag-aalalang nararamdaman ni Madison. Simula kasi nung maghiwalay si Madison at Abraham, hindi na talaga sila nakita o nagkausap man lamang kung saan doon nga lang din
Nalaman ni Madison na buntis nga siya. At dahil sa hiwalay na sila ni Abraham, siniguro na nga lamang niya na hindi na magtatagpo pa ang mga landas nila at hindi na nga rin niya ipinaalam ang tungkol sa pagbubuntis niya at nagpakalayo-layo na. Ngunit matapos nga ang ilang taon na pagpapahinga niya sa kanyang propesyon ay naisipan niyang bumalik bilang abogada para ituloy ang layunin na ipagtanggol ang mga mahihirap na makamit ang hustisya. Teka nga, matanong lang kita Madison, paano pala kapag nalaman ni Abraham na nagkaanak pala kayo tapos biglang subukan niyang makipagbalikan sa'yo para buuin ang pamilya niyo? Papayag ka ba? Maya-maya pa ay biglang mausisang tanungan ng ate ni Madison sa kanya. Sandali namang napaisip si Madison bago ito sumagot. Hindi na ako aasa ate. Kasi malinaw naman na wala siyang pakialam sa akin eh. Ni hindi nga siya nagtaka kung bakit bigla na lamang akong nawala. At tumigil sa pagiging abogada ng ilang taon, hindi ba? Kung totoong may pakialam siya sa akin, malamang nalaman niyang nagkaroon pala kami ng anak. Pero hindi. Kasi abala siya sa pagiging abogado, dala-dala ang prinsipyo niyang ipagtanggol ang mayayaman. Kaya malamang sa malamang, kahit malaman pa niyang nagkaroon kami ng anak, malabong mangyari yung sinabi mo na makikipagbalikan siya sa akin para mabuo ang pamilya namin. Isa pa, ayoko namang bumalik sa relasyon namin noon na magkaiba kami ng paniniwala at paninindigan. May diin sa mga salitang tugon naman ni Madison bago niya nilagok at inubos ang juice na hawak niya. Samantala hindi na nga nakaimik pa ang ate niya na siyang bahagyang napatango na nga lamang na tila ba sang-ayon ito sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Oo nga pala ate, ako na pala ang susundo sa mga bata. Biglang tumayo nga si Madison at inilapag nga ang wala ng lamang baso sa lamesita ng sala. Sigurado ka ba? Pwede namang magpahinga ka na lang muna dito sa bahay at ako nang bahalang sumundo sa kanila. Pagpresenta naman ng ate ni Madison, nang tumayo na nga rin ito. Ako na ate, bala ko rin kasing mamili bago kami umuwi eh. Sabi naman ni Madison at nagtungo na nga ito sa labas ng bahay kung saan nakasunod sa kanyang ate. Sakto namang paglabas si Madison ng gate ay bumungad sa kanyang kliyente niyang si Mrs. Robles. Mrs. Robles? Reaksyon nga ni Madison na tila ba hindi niya inaasahan ang pagpunta nito. Madison, mas maigi siguro kung papasukin mo muna si Mrs. Robles sa loob at doon na lang kayo mag-usap tapos ako na ang bahalang sumundo sa mga bata. Sabat naman ng ate ni Madison. Sige ate, salamat. Ani nga ni Madison nang ibigay niya ang susi ng kotse niya sa kanyang ate at niyaya nga na pumasok sa loob si Mrs. Robles. Pasensya na po attorney. Sa biglaang pagpunta ko po dito. Unang sinambit nga ni Mrs. Robles pagdating ni Madison dala ang merienda na inihanda nga nito. Ayos lang po Mrs. Robles. Ani naman ni Madison nang maupo nga siya sa single sofa. Siya nga pala, pasensya na po pala kayo sa nangyari kanina Mrs. Robles ha. Paghingi nga ng paumanihin ni Madison patungkol sa nangyari sa korte kung saan naputol ang hearing. Attorney Madison, hindi naman sa pinagdududahan ko ang kakayahan mo bilang abogado. Pero may laban po ba talaga tayo? May pag-asa po kayang manalo tayo sa kaso? Mahinahon ang boses na tanong pa ni Mrs. Robles. Napalunok naman si Madison sa itinanong ng kanyang kliyente. At unang nanumbalik sa kanyang isipan ang nangyaring sagutan nila kanina ni Abraham. At sa isip ni Madison ay malimig din doon kung kaya't napaisip si Mrs. Robles kung may pag-asa ba silang manalo o wala sa kaso. Gusto ko lang po sanang malaman kung may pag-asa po ba tayo sa kaso kahit na katiting lang. Alam ko naman po na isa po kayo sa magagaling na abogado sa bansa at wala po kayong naipatalong kaso. Pero ilang taon din po kasi kayong nagpahinga at ang kalaban ninyo ay si Attorney Abraham. Kilala siya bilang isa ring magaling na abogado at hindi pa siya natatalo sa kahit na anong kaso. At napag-alaman ko rin na dati pala kayong mag-asawa.
Hindi sa nangihimasok ako sa personal ninyong buhay pero sigurado po ba kayong handa kayong hawakan ng kasong to? Tanong pa nga ni Mrs. Robles. Bahagya namang natigilan nga si Madison at muling napalunok. Kalmado man ang pagkakasabi na yun ni Mrs. Robles sa kanya, nagkaroon pa rin yun ng epekto sa kaloob-looban niya. Mrs. Robles, alam ko pong nabawasan po ang tiwala ninyo sa akin dahil sa nangyari kanina sa korte at dahil sa nalaman yung past namin ni Attorney Lim. Pero wag po sana kayong mawawalan ng pag-asa. Siguro nga, magaling siyang abogado. Pero, kakampi niyo po ako sa kaso. Yun po ang maipapangako ko. Makakamit natin ang hustisya. Buo ang loob na pag-a-assure pa nga ni Madison sa kanyang kliyente dahilan para mapaluhan naman si Mrs. Robles. Lumapit naman si Madison at umupo sa tabi ni Mrs. Robles para ngayakapin ito at damayan. At dahil nga rin doon, mas lalong nag-aalab ang puso ni Madison sa kagustuhan na makamit ang hustisya para sa asawa ni Mrs. Robles. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na nga rin si Mrs. Robles dahil kailangan pa nga nitong balikan ng asawa sa ospital. At ilang sandali lang din ay dumating na rin ang kapatid ni Madison kasama ang kanyang mga anak. Mga anak, kamusta ang school? Kaagad nga sa lubong ni Madison sa kambal na anak na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi na tila ba napawi na kung ano man ang mga negatibong nararamdaman niya kanina. Nang makita niyang mga anak ay tila nawala na nga. Okay naman po, Mami. Mama, kamusta naman po ang hearing niyo po? Napanagot po ba ninyo yung bad person na nanakit po sa asawa po ni Mrs. Robles? Biglang usisa naman ang batang si Alice. Sandaling nagkatinginan naman sila Madison at ang kanyang ate. Ngayon hindi pa anak kasi may susunod pang hearing. Pero huwag kayong mag-alala kasi darating din yung araw na mananagot din yung taong nanakit sa asawa ni Mrs. Robles. Sagot naman ni Madison sa kanyang anak. Mama, siya nga po pala, narinig lang po namin kanina sa school na pinag-uusapan po ng mga teachers at mga nanay yung tungkol po sa kaso na hawak nyo. Magaling na abogado daw po ang kalaban nyo. At hindi pa raw po natatalo sa kahit na anong kaso. Totoo ba po ba yun, Mama? Tanong naman ng batang si Nicholas na siyang ikinabigla ni Madison. Teka anak, ano pong mga narinig niyo ha? Kinakabahang usisa pa nga ni Madison na may pag-aalala dahil nga sa kaba na baka alam na nga rin ng mga batang tungkol kay Abraham. Ang sabi po nila, maliit daw po ang tsansa po na manalo po kayo. Pero wag po kayong mag-alala, Mama. Dahil hindi po kami naniniwala sa kanila. Alam po namin na mas magaling ka pa po dun sa kalaban ninyo at mananalo po kayo. May mga pinag-usapan pa po sila Pero hindi na po namin narinig dahil lumating na po si Tita Mila para sunduin po kami. Sabad naman ng batang si Alice. Bahagya namang nakahinga ng maluwag si Madison dahil yun lamang ang nalaman at narinig ng mga bata at wala nang iba pa. Buong akala niya ay nalaman na nga rin ng mga to ang tungkol sa relasyon nila noon ni Abraham. Tama yan anak, wag na wag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila dahil hindi ko naman hahayaan na matalo ako sa kaso no. Kapag nangyari yun, kawawa si Mrs. Robles at ang asawa niya. Kaya hindi kami magtatalo sa laban na yun. Sa bad person na kalaban ko. Confident pa nga ang boses na sabi naman ni Madison sa kanyang mga anak na siyang ikinatuwa naman ng mga to. Samantala sa isang bar, naroon naman si Abraham kasama ang kanyang kaibigan habang nagsashot. Grabe naman talaga kayong paglaruan ng tadhana, no? Si Madison pa talaga yung naging lawyer ng kalaban ng kliyente mo sa kaso? Medyo natatawa pa nga. Nakomento ng kaibigan ni Abraham na si Brent na bakas din sa tono na hindi ito makapaniwala sa nangyari sa kanyang kaibigan. Yun na nga Nung una nga akala ko sinadya niyang kalabanin ako. Pero nung tinanong ko siya halata mong hindi niya rin ina-expect na akong magiging kalaban niya. Nagalit pa nga siya sa akin kasi yun talaga ang una kong tinanong sa kanya kung sinadya ba talaga niyang kalabanin ako sa korte. Ani naman ni Abraham. So ano ng plano mo ngayon? Tanong naman ni Brent. Hindi ko nga rin alam.
Sa tagal naming hindi nagkita, aminin ko na mimiss ko siya. Pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala na sa dami ng lawyers na pwedeng makalaban sa kasong to si Madison pa talaga. Mahirap nga yan. Lalo na't pareho kayong magaling na lawyer. Sandali, namimiss mo siya? Ibig sabihin ba niyan may feelings ka pa rin sa kanya? Usisa pa nga ni Brent. Hindi ko nga rin alam eh. Sa tagal naming hindi nagkita, aminin ko namimiss ko siya. Hindi naman mawala yung pagmamahal ko para sa kanya pre. Siya lang naman yung ginustong makipaghiwalay sa akin dati. Bala ko nga sanang suyuin siya ulit para makipagbalikan kaso. Ayun, nabalitaan ko na lang na nag-resign na siya sa firm nila at hindi ko na alam kung saan pa siya nagpunta. Mukhang nagpakalayo-layo talaga siya para lang hindi kami magkita ulit. Sad naman ni Abraham. Sandali nga pare, bakit nga pa kayo nagkahiwalay? Tanong pa nga ni Brent nang tinungga nito ang shot niya. Magkaiba kasi kami ng prinsipyo pare. Hindi niya matiis na yung pinagtatanggol ko ay yung mga mayayaman. Sadyang hindi ko talaga kayang tanggihan ng mga kliyenteng lumalapit sa akin eh. Nagkakataon naman na lahat sila may pera. Kwento naman ni Abraham. Sa bagay, kilala si Madison bilang lawyer ng mga mahihirap. Ikaw naman kilala sa pagiging lawyer ng mga mayayaman. Pareho kayong hindi pa natatalo sa mga kaso. Pero ngayon na magkatapat na kayo, sino kaya sa inyong mananalo? At sino ba talaga ang kliyente nyo ang magsasabi ng totoo? Hay, sino ba kasing mag-aakala na yung ex-wife mo pa yung makakalaban mo? Iiling-iling pa nga na hayag naman ni Brent. Ex-wife? But she's still my wife. Pagtatama naman ni Abraham sa kaibigan. Sandali namang napatitig si Brent kay Abraham bago nga siya natawa ng mahina. Seryoso pare? Pero hiwalay naman na kayo ah. Matagal na. Diin pa nga na pagkakasabi ni Brent para pawiin ang ilusyon ng kanyang kaibigan. Yeah, pero hindi pa kami hiwalay legally kaya sa mata ng batas mag-asawa pa rin kami. Katwiran naman ni Abraham. Pero paano kung may ibang kasintahan na ngayon si Madison? Agawin mo siya? Pabiro namang hirit nga ni Brent. Umiling naman si Abraham. Hindi. Mali yung term mo pare. Hindi ko siya agawin kasi babawiin ko siya. Kasi sa akin naman talaga si Madison in the first place. Confident pa nga nasagot naman ni Abraham na siyang ikinailing na nga lamang ni Brent. Kinabukasan pagpasok ni Madison sa opisina ng kanilang firm ay nahiwagaan nga siya nang mapansin niyang pinagtitignan nga siya ng mga ka-office mates niya. Ngunit kahit na nagtataka ay hindi na nga lamang niya iyon pinansin at naupo na nga lamang siya sa kanyang pwesto. Madison, grabe ka, babalik mo palang bilang lawyer matapos ng ilang taon naging instant celebrity ka na. Kakaiba ka talaga girl. Biglang bulalas nga ng isang dalagang siyang katrabaho ni Madison nang lapitan nga siya nito. Kumunot naman ang noo ni Madison nang mapatingin siya sa kanyang katrabaho. Anong ibig mong sabihin? Nagugulamihan ng tanong naman ni Madison. Teka, don't tell me hindi mo pa nakikita. Napakunot noo nga si Madison. Ha? Ang alin? May dapat ba akong makita? Nagugulahan namang tugon ni Madison. Napabuntong hininga naman ang katrabaho niya. Madison, hindi mo ba alam na trending ngayon sa social media yung video niyo ni Attorney Abraham habang nasa korte? Ito, panoorin mo. Ibinigay nga ng dalaga ang kanyang cellphone kay Madison para makita nito ang video na kanyang tinutukoy. Nang sandaling napanood ni Madison ang video, nang sagutan nila ni Abraham sa korte, ay automatic nga siyang napatayo habang nanlalaki ang kanyang mga mata, dulot ng labis na hindi makapaniwala sa nalaman. Nag-viral lang naman kasi ang video na yon. Umpisa pa lamang ay may kutob na nga si Madison na baka ang nangyari sa korte ang dahilan kung bakit siya pinagtitinginan nga ng pagdating niya. Subalit hindi naman niya akalain na nag-viral na pala ang video nila ni Abraham. Hindi lang sa social media yan kalat, dahil nasa mga news na rin yan.
At mga headline, dalawang magaling na abogado na dating mag-asawa ngayon ay naging magkalaban sa isang kaso. Kaya nakakagulat na hindi mo pala alam. Dagdag pa nga na sabi ng katrabaho ni Madison. Kaagad namang ibinalik ni Madison ang cellphone sa kanyang katrabaho at kinuha ang sarili nga niyang cellphone para mag-dial ng number at tinawagan na nga niyang kanyang ate na siyang kaagad din namang sumagot. "Oh, hello Madison, napatawag ka. May nakalimutan ka ba?" Bungad na tanong naman ng ate nga ni Madison sa kabilang linya. "Ate, nasan yung mga bata?" Tanong naman ni Madison na bakas ang pagpapanik nga sa boses. "Nandito kumakain sila ng breakfast. Bakit?" "Ate, makikiusap sana ako sa'yo na kung pwede pakibantayan sila ng maigi. Kung maaari sana, wag mo na silang hayaan na manood ng TV at wag mo rin sanang iwan yung phone mo at laptop mo na nakabukas para hindi nila pakialamanan. Please ate." Pakiusap nga ni Madison sa kanyang kapatid. "Ha? Bakit naman? Teka, ano bang nangyayari Madison? May problema ba? Bakit parang tunog ng papanik ka? May nangyari ba?" Sunod-sunod na tanong nga ng ate nga nito sa kabilang linya na siyang bakas pa din ang pag-aalala sa boses para sa kanyang kapatid. "Ate, ano kasi? Hindi ko alam na viral at saka trending na pala ngayon yung sagutan namin ni Abraham nung hearing. Maski sa news, headline din. Hindi ko naman kasi akalain na may magvi-video pala sa amin noong time na yun. Natatakot lang ako na baka mapanood ng mga bata. Kaya nakikisuyo sana ako ate, na kung pwede, pakibantayan sila ng maigi para hindi nila mapanood yung tungkol sa amin ni Abraham." Turan nga ni Madison sa kanyang kapatid. "Ay nako, sige. Huwag kang magalala, ako nang bahala sa mga bata, hindi ko hahayaan na mapanood nila ang video na yon." "Salamat talaga ate ha." Nakahinga naman ng maluwag si Madison matapos nilang mag-usap ng kanyang ate at bumalik na nga siya sa pagkakaupo niya kanina sa pwesto niya. Mabilis na lumipas ang mga oras kung saan kagad ngang umuwi si Madison at automatic nga na lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi nang madatna niya ang kanyang mga anak na parehong abala sa pag-aaral nga sa sala. "O Madison, nandito ka na pala." Nakangiting salubong nga naman ni Mila sa kanyang kapatid. "Salamat pala ate ha." Sambit naman ni Madison sa kanyang kapatid. "Wala yun, wag kang magalala. Sinigurado ko na hindi nila napanood yung video dahil hindi ko talaga inalis yung attention ko sa kanila. Nga pala, ikaw na munang bahala sa kanila. Ginagawa na pila nila yung mga assignment nila para wala na raw silang gagawin pagkatapos kumain. Magluluto lang ako ng hapunan natin." Tumango naman si Madison bilang tugon niya sa kanyang kapatid. "Mga anak, kailangan niyo ba ng tulong sa mga assignment niyo?" Masiglang bali nga ni Madison sa mga bata. "Mama, dumating na po pala kayo." Reaksyon naman ng kambal nang makita nga nila ang kanilang ina na noon lamang nila napansin. Tumayo nga ang mga batang sina Alice at Nicolas para yakapin ang kanilang ina. "Kamusta kayo mga anak? Hindi naman ba kayo nagpasaway sa tita Mila niyo habang wala ako ha?" Pagkumusta naman ni Madison sa kanyang mga anak. Hindi po mama, behave po kami pareho ni Alice at naging mabait po kami kay Tita Mila. Kumain lang po kami at nagkwentuhan po saka naglaro po dahil ayaw pong manood ni Tita Mila ng TV. Mama, ikaw po ba kamusta po ang work nyo? Sada tusisa naman nila Nicolas at Alice. Ayos lang naman. Medyo masakit lang ang ulo ni Mama dahil bukod sa marami akong iniisip, pinag-aralan ko rin yung kasong hawak ko ngayon. Pero ngayon na nakita ko na kayo, automatic na wala yung pagod ko. Nakangiting sagot naman ni Madison sa kanyang mga anak. Mama, wag po kayong mag-alala. Ipinag-pre-pray po namin ni Alice na sana po manalo po kayo sa kaso para makuha na po ni Mrs. Robles ang hustisya. Nakakaawa po kasi siya at saka nagtitiwala rin po kami sa inyo dahil magaling ka po, Mama. Usal naman ng batang si Nicolas na siyang ikinatuwa naman ni Madison. Napakaswerte ko talaga at nagkaroon ako ng mga anak na katulad nyo. Huwag din kayong mag-alala kasi pagbubutihin ko rin na manalo kasi
Kailangan eh. Kailangan naming mapanagot yung taong nanakit sa asawa ni Mrs. Robles, okay? O sige na. Tapusin nyo na yung mga assignment nyo at tutulungan ko lang si Tita Mila nyo sa paghahanda ng hapunan natin, okay? Ipinagpatuloy na nga ng mga bata ang paggawa ng kanilang assignment habang si Madison naman ay tinutulungan nga ang kanyang ate sa pagluluto kung saan maya't maya rin niyang sinisilip-silip ang mga bata para i-check. At makalipas nga lang ang ilang sandali, matapos nilang magluto, ay inihanda na nga nila ang mesa ng mga pagkain. Mga anak, kakain na! Tawag nga ni Madison sa mga bata dahil doon ay excited na tumakbo para lumapit at umupo sa pagkainan ng dalawang bata na siyang umupo sa tapat ng isa't isa. Alice, siya nga pala. Layuan mo na yung echo na yun ha. Biglang pagkausap naman ng batang si Nicolas sa kapatid nitong si Alice habang inihintay nila na may handa ngang lahat ng pagkain. Kuya, hanggang ngayon pa rin ba naniniwala ka pa rin kay Kim na sinaktan siya ni Eko? Sagot naman ng batang si Alice. Bakit hindi? Mukhang nagsasabi naman ng totoo si Kim na sinaktan siya at itinulak ni Eko ng malakas. Kaya nagkaroon siya ng sugat. Tugon naman ng batang si Nicolas sa kanyang kapatid. Kuya, bakit ka ba ganyan? Bakit mas pinaniniwalaan mo si Kim kaysa kay Eko? Alam mo naman sigurong sitwasyon ni Eko sa pamilya niya, di ba? Isa pa, mabait si Eko at naniniwala ako na hindi niya itutulak si Kim. Git naman ng batang si Alice. Ikaw, bakit mas pinaniniwalaan mo yung Eko na yun? Nag-aalala lang naman ako na baka sa susunod ay ikaw naman ang saktan niya na sana ay hindi mangyari. Kaya hanggat maaga pa iwasan mo na yung si Eko, please Alice, para naman hindi na mag-alala pa si Mama. Kuya, hindi nga masamang tao si Eko kahit na mahirap lang ang pamilya nila. Alam kong hindi niya kayang manakit ng tao. Patuloy na gate naman ng batang si Alice. Bakit naman gagawin ni Kim ang magsinungaling? Yun nga kuya eh, pareho tayong wala sa pinangyarihan. Kaya hindi natin alam kung sino ba talaga sa kanilang dalawang nagsasabi ng totoo. Ano naman ang ibig mong sabihin dyan? Kuya, alam naman natin noon pa na mabait si Nicolas. Pero Alice, hindi naman basehan yan para paniwalaan. Kagad si Eko. Humugot naman ang isang malalim na buntong hininga si Alice. Bago ito muling nagsalita. Kuya, nakalimutan mo na ba ang pangarap ni Kim na maging artista dahil magaling siyang umarte? Kaya panigurado na uma-acting lang siya at hindi rin malabo na siya rin mismo ang nanakit sa sarili niya para magkaroon siya ng sugat ng ganun. Mga anak, ano ba yung pinagtatalunan yung dalawa ha? Biglang pagsingit naman ni Madison sa kanyang mga anak habang naglalagay nga ito ng juice sa mga baso sa mesa. Mama, may kaklase po kasi kami ni Kuya. Eko po ang pangalan niya. Ngayon po yung isa po naming kaklase na si Kim. Bigla po namin siyang nakita na umiiyak. Tapos sinabi na sinaktan daw po ni Eko. Pero ayaw pong paniwala ng teachers at principal na sinaktan po. At saka mayaman po ang pamilya ni Kim. At malaki po ang benefits na kukuha po ng school sa pamilya nila. Kaya malamang po ay sila po ang kakampihan. Naawa naman po ako kay Eko dahil bukod po sa mahirap lang sila. May sakit din po ang mama niya at hindi niya po alam kung paano po sasabihin sa mama niya na pinapatawag po siya ng school para kausapin po dahil sa bagay na hindi naman po niya ginawa. Si Kuya Nicolas po kinakampihan po si Kim. Naniniwala daw po siya. Litanya nga ng batang si Alice na tila nagsusumbong sa kanyang attorney na ina. Pero mama, kinakampihan naman po ni Alice si Eko dahil naawa siya dahil mahirap lang daw si Eko. Pero paano po yung si Kim naman? Paano po kung nagsisinungaling lang talaga si Eko at ginagamit niya lang po yung estado nila sa buhay para po may maawa at maniwala sa kanya? Sabat naman ng batang si Nicolas. Mama, kung kayo po ang tatanungin, sino po kaya kina Kim at Eko po ang nagsasabi po ng totoo? Tanong naman ni Alice sa kanyang ina. Dahil doon napaisip nga si Madison. Papalit-palit ang tingin niya sa dalawa niyang anak na siyang naghihintay ng sagot sa opinyon niya. Iniisip naman ni Madison ang kanyang mga narinig at tinitimbang ang sitwasyon. Nang mga sandaling din yun, ay biglang sumagi sa isipan ni Madison ang dati niyang asawa na si Abraham, kung saan tila ba sinasalamin
ng kanyang mga anak ang magkaibang prinsipyo nila ni Abraham. Bahagyang napatitig naman si Madison sa anak niyang si Nicholas dahil batid niya ang malaking pagkakahalintulad nga nito sa ama nito at si Alice naman katulad ni Madison. Mga anak, bilang isang lawyer, mahalaga na alamin na natin ang lahat at bawat anggulo ng isang kaso. Ngayon, base sa mga sinabi niyo, pareho naman kayong may punto. Alice, naiintindihan kita kung bakit mas kinakampihan at pinaniniwalaan mo yung classmate ninyo na si Echo. Nakakalungkot nga namang isipin na posibleng dahil sa kapit at yaman ng pamilya ni Kim ay kaya siya ang pinaniniwalaan at kinakampihan ng principal at teachers. Kung sakali man na talagang nagsisinungaling siya. Pero tama rin naman ang kuya Nicholas mo na hindi naman talaga dapat basehan ang estado ng buhay kung sino ang paniniwalaan mo. At ikaw naman Nicholas, naiintindihan ko rin naman ang pinupunto mo. Pero hindi mo rin pwedeng baliwalain yung katotohanan na posibilidad na pwedeng dahil sa magaling umacting si Kim at dahil mayaman ang pamilya niya kaya naisip niyang gumawa ng isang bagay na alam niyang siyang paniniwalaan at kakampihan at ikasisira naman ng isang taong kinaayawan niya. Mahinahong paglalahad nga ni Madison ng kanyang opinyon sa kanyang mga anak. Naiintindihan ko po, Mama. Alam ko naman po na masang-ayon po kayo kay Alice katulad na lang po ng mga sinabi niyo po sa kalaban niyo pong lawyer sa korte, sa kaso po na hinahawakan niyo ngayon. Sad naman ang batang si Nicholas na siyang parehong ikinabigla nga ni Mila at Madison. Ano yun anak? Anong sabi mo? Tanong pa nga ni Madison na tila ba naninigurado nga kung tama ba ang kanyang narinig. Mama, napanood po namin yung video po kung saan nagsasagutan po kayo ng kalaban niyo pong lawyer na si Attorney Abraham. Pareho po kayong dinedepensa ng mga kliyente niyo pero magkaiba po kayo ng prinsipyo ninyong dalawa at pananaw. Sa sinabing yun ng batang si Nicholas, ay lalo ngang nagulantang si Mila at Madison na siyang nagkatinginan. May kahulugan ang tingin ni Madison sa kanyang ate dahil inassure nga siya nito na hindi napanood ng mga batang viral na video nila ni Abraham. Umiling naman si Mila na tila ba sinasabi na wala nga siyang alam kung paano nalaman ng mga batang tungkol doon. Sandali. Saan niyo ba napanood yung video na sinasabi niyo? Utal na tanong pa nga ni Madison sa kanyang mga anak. Sa laptop niyo po, Mommy. Nung nagpunta po kami ni Alice kanina po sa kwarto niyo po para po kunin yung naiwan pong stuffed toys ni Alice, nakita po namin nakabukas po yung laptop niyo. Manunood lang po sana kami ng mga pambatang palabas eh. Pero bumungad po na sa social media po yung video mo, Mama. Pasensya na po kung pinakailaman po namin yung gamit mo, Mama. Napabuntong hininga naman si Madison at napahilot sa kanyang sentido. Sige na, mga anak, kumain na kayo para makapagpahinga na rin kayo. May pasok pa kayo bukas. Tanging nasabi na nga lamang nito sa mga bata at nagsimula na nga silang kumain. Kinabukasan maagang ang nagising si Madison para paghandaan ng almusal ang mga anak niya, kung saan nagising na rin ang kanyang ate na si Mila at tinulungan siya. Pasensya ka na nga pala Madison na. Sinigurado ko naman talaga kahapon na hindi nila mapapanood yung video eh. Nagpunta nga sila sa kwarto mo pero hindi ko naman nakalain na pinakailaman pala yung laptop mo. Paghingi naman ng dispensa nga ni Mila sa kanyang kapatid. Ayos lang ate. Wala ka namang kasalanan eh. Kasalanan ko naman kasi iniwan ko yung nakabukas yung laptop ko isa pa. Wala naman na tayong magagawa. Dahil napanood na nila. Pero kinakabahan nga ako eh. Kasi hindi man lamang sila nagtanong ng tungkol sa amin ni Abraham. Inisip ko nga, baka nga may idea na sila na si Abraham talaga ang tatay nila. Pero hindi lang pala nila sinasabi sa akin dahil hinihintay lang nila na ako mismo magsabi sa kanila. Napabuntong hininga naman si Madison sa isipan niya. Ngayon na malapit na sa inyo si Abraham, hindi malabo na unti-unti na ring malalaman ng mga anak mo kung sino si Abraham sa buhay niyo. At hindi rin malabo na malaman din ni Abraham ang tungkol sa mga bata. Kapag nangyari yun, may magagawa ka pa kaya Madison? Isa pa, ika nga nila,
Walang sikretong hindi nabubunyag. Paalala naman ni Mila sa kanyang kapatid. Ay, ewan ko ba ate, bahala na siguro. Sa ngayon iniisip ko pa yung kaso na hinahawakan ko at iniisip ko kung paano ko yun maipapanalo. Dahil tiyak akong hindi rin magpapatalo sa Abraham. Kaya saka ko na muna iisipin yung tungkol sa mga bata at sa tatay nila. Ani pa nga ni Madison. Hindi naman nagtagal ay nagising na nga rin ng mga bata at nagsipaghanda na nga ang mga to sa pagpasok dahil nga si Madison din mismo ang maghahatid sa kanila sa school. Lingid sa kalaman ni Madison, isang kotse ang siyang nakaparada malapit sa bahay nila na siyang nagmamasid sa kanila. At naniningkit nga ang mga mata ni Abraham habang pinagmamasdan niya sa hindi kalayuan ng kanyang ex-wife na si Madison kasamang dalawang batang kakapasok lamang ng kotse. Sino kaya yung mga batang kasama ni Madison? Posible kayong mga anak niya yun? Teka, nagkaroon kaagad siya ng mga anak nung nagkahiwalay kami? Ibig sabihin, pinalitan niya ako kaagad? Pagkausap pa nga ni Abraham sa kanyang sarili, kung saan bumigat nga ang pakiramdam nito dahil sa naisip at nalaman. Nang makalis ang kotse ni Madison, walang pagdadalawang isip na sinundan ngayon ni Abraham hanggang sa makarating sila ng school. Nanatili naman si Abraham sa loob ng kotse habang taimtim na pinagmamasdan ang dati niyang asawa. May kung anong lungkot na naramdaman si Abraham habang nakikita niya kung gaano kasaya si Madison kasamang dalawang bata. Nang hindi na matagalan pa ni Abraham ang kanyang nakikita, kagad nga niyang pinaandar ang kanyang kotse, paalis, at pinuntahan ng kaibigan niyang si Brent at ikinuwento ang nangyari. Ano? May dalawang anak na si Madison sa ibang lalaki? Gulantang nga na reaksyon ng kaibigan nga nitong si Brent. Oo, sigurado akong anak yun ni Madison. Tingin ko nga kambal pa yung dalawang bata pero hindi ko lang talaga matanggap na malalaki na yung mga bata, ibig sabihin nagkaroon kaagad siya ng iba nung naghiwalay kami. Wika pa nga ni Abraham. Sa tingin mo ba ilang taon na yung mga bata? Tanong naman ni Brent. Sa tingin ko mga nasa around 6 years old or 7. Hindi nga malabong nagkaroon kaagad ng iba si Madison nung nagkahiwalay kayo. Pero nakita mo ba yung lalaki? Umiling naman si Abraham. Hindi Wala siyang kasamang lalaki. Hinimas naman ni Brent ang kanyang baba tumaktong nag-iisip. Alam mo, posible nga talagang nagkaroon kagad ng panibagong kasintahan yung ex-wife mo. Pero sa katangian ni Madison, mukhang malabong gawin niya yun pare. Ano namang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong pa nga ni Abraham. Hindi ako sigurado pero hinuha ko lang naman to. Pwede kasing buntis na si Madison bago pa man kayo nagkahiwalay. Pero syempre, sa tingin ko lang naman yun. Pwede mo pa rin namang alamin ng totoo kung anak mo ba talaga si Madison. Hayag nga ni Brent. Unti-unti namang nawala ang kunot ng noo ni Abraham dahil sa kanyang napagtanto. Kung ganun, posibleng anak namin ni Madison yung dalawang batang kasama niya? Paninigurado pa nga ni Abraham sa kanyang kaibigan. Nagkibit balikat naman si Brent. Dahil nga doon hindi nga nawala sa isip ni Abraham ang posibilidad na baka tama ang hinala ng kaibigan niya na baka nga anak niya rin ang mga batang nakita niyang kasama ni Madison. Hindi nga kayang palipasin ni Abraham ang araw na hindi naliliwanagan nga ang kanyang isipan. Tungkol nga sa bagay na yun, kung kaya't naisipan niyang magtungo nga muli sa school na pinapasukan ng mga bata para abangan ang mga ito sa oras ng uwian. Nakasandal lamang si Abraham sa kanyang kotse habang hinihintay ang oras ng uwian. Hanggang sa maya-maya lamang ay dumating na nga ang oras na yon at kaagad niyang hinahanap ang dalawang bata. Bawat batang lumalabas ng gate ay tinitignan niya ng maigi hanggang sa nakita niya sa loob ang dalawang bata. Dahilan kaya walang pagdadalawang isip na pumasok si Abraham sa loob para puntahan ng mga to. Hello sa inyo mga bata. Hinihintay niyo ba ang mommy niyo? Yan ang naging bungad nga ni Abraham sa mga bata.
Gulat naman na napatingin sa kanyang kambal. Attorney Abraham? Gulantang nabulalas nga ng batang si Nicolas. Teka, kilala mo ako? Nagtatakang reaksyon naman ni Abraham. Napanood po kasi namin yung video niyo po ni Mama na nagsasagutan po sa korte. Kayo po yun, di po ba? Kayo po yung lawyer po na kalaban po ni Mama sa kaso ni Mrs. Robles laban po sa kliyente po ninyo? Sagot nga ng bata. Sandali namang natigilan si Abraham at napaisip. Saka lang niya na-realize yung video nga nila ni Madison na nag-viral. Tama nga kayo. Ako nga yun. Ako nga yung lawyer na kalaban ng mama niyo sa kaso. Sagot ni Abraham sa mga bata. Kung ganun, ano po palang ginagawa niyo rito? Usisa pa nga ni Alice. Ang totoo niyan, kayo talaga ang sadya ko. Nakangiting tugon naman ni Abraham. Nagkatingin na naman ang magkapatid na sina Alice at Nicolas kung saan bakas nga sa kanilang mukhang pagtataka kung bakit nga sila sinadya ng abogado na siyang kaharap at kausap nila ngayon. Bakit naman po? Tanong naman ng batang si Nicolas. Gusto ko sana kayong makausap. Kung ayos lang sana sa inyong dalawa. Pasensya na po pero... Alice, Nicolas? Hindi nga naituloy ni Nicolas ang sasabihin niya nang biglang may tumawag sa kanilang magkapatid at natanaw nga nila ang kanilang ina na siyang patungo nga sa direksyon nila. Mga anak, sorry kung ngayon lang ako nakarating ha. Naipit kasi ako sa traffic eh. Sabi nga ni Madison sa kanyang mga anak nang lapitan nga niyang mga to. Ayos lang po mama. Tugon naman ng batang si Alice at napatingin nga silang magkapatid sa lalaking bahagyang tumabi na si Abraham. Dahil doon, napatingin din dito si Madison at automatic ngang naglaho sa mga labi niya ang kanyang ngiti nang magtama ang mga mata nila ng dati niyang asawa. Abraham? Anong ginagawa mo dito? Reaksyon nga ni Madison na bakas ang pagkagulat ng makitang lalaki. Bumakas ang galit sa boses at mata ni Madison. Madison, gusto ko lang makausap yung mga bata. Pagbigyan mo naman ako, kahit ilang minuto lang. Pakiusap pa nga ni Abraham. Ang kapal naman talaga ng mukha mo no? Anong plano mo? Balak mo naman ngayon na gamitin ng mga anak ko para manalo ka sa kaso? Yun ba ang gusto mong mangyari ha? Madison, hindi yan ang intensyon ko. Walang kinalaman yung kaso dito kung bakit gusto kong makausap ang mga bata. Hindi ako papayag. Alice, Nicolas, pumunta na tayo sa kotse. Baling naman ni Madison sa mga bata na kagad namang sinunod ng mga to. Akmang susunod na nga rin sana si Madison sa mga bata nang pigilan nga siya ni Abraham at hinawakan ito sa braso. Madison, please. Pagsusumamo pa nga ni Abraham. Ano ba talagang pakay mo ha? Bakit kailangan mo pang makausap ang mga anak ko? May gusto lang kasi sana kong itanong sa kanila. Sagot ni Abraham. At ano naman yung gusto mong itanong sa kanila, Aber? Para mag-effort ka pa talaga na alamin ang tungkol sa kanila at puntahan pa sila rito? May diin ng boses na tanong ni Madison. Tinitigan naman ni Abraham ang mga bata at ang mata ni Madison na seryoso. At sabay sabing, gusto kong itanong sa kanila kung sino ang Manila. Direktang sagot nga ni Abraham na siyang nagpaawang nga ng labi ni Madison. Kung ayaw mong makausap ko sila, ikaw na lang ang tatanungin ko. Ako ba ang ama ni Alice at Nicolas? Mga anak ba natin sila, Madison? Sunod-sunod na napalunok nga si Madison sa direktang tanong na yun ni Abraham at hindi malaman ni Madison kung paano nalaman at kung paano nagkaroon ng ideya si Abraham tungkol sa mga anak niya. At sa isip nga ni Madison, hinihiling niya na sana isa lang yun na panaginip. Madison, tinatanong kita kung anak ko ba sila? Seryosong tanong nga muli ni Abraham nang hindi sumagot si Madison. Hindi ako obligado na sumagot sa tanong mo, Abraham. Kaya pwede ba? Pitawan mo ko dahil kung hindi sisigaw ako at mag-iiskandalo dito. Madiin na banta pa nga ni Madison dahilan kaya marahang binitawan nga ni Abraham ang braso niya. Madali lang namang sagutin ang tanong ko Pero bakit hindi mo masagot? Sabi pa nga ni Abraham.
Ngunit pinanindigan talaga ni Madison ang hindi niya pagsagot sa tanong ni Abraham at tinalikuran na nga nito ang lalaki sa umalis. Nang magtungo naman si Abraham sa kotse, ay sinipa niya ang gulong noon para pakawala ng bigat ng loob niya. Sa kanya pinaharurot ng mabilis ang kotse niya. Kamusta? Nakausap mo na ba ang mga bata? Kagad nga ang bungad ni Brent sa kaibigan na si Abraham pagdating nito. Hindi nga eh. Kasi biglang dumating si Madison. Kaya si Madison mismo yung tinanong ko pero hindi niya naman nasagot ang tanong ko. Sagot nga ni Abraham nang umupo nga siya sa sofa. Parang hindi niya sinagot ang tanong mo. Mausisang tanong pa nga ni Brent nang patalon nga siyang naupo sa sofa sa tabi ng kanyang kaibigan. Tinanong ko siya mismo kung ako ba nga man ng mga bata pero hindi niya man lang talaga ako sinagot hanggang sa umalis na lang siya kasama yung mga bata. Ani nga ni Abraham na siyang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga matapos niyang maalala yung nangyari kanina. Sandali. Kung hindi sumagot si Madison nang direkta sa tanong mo sa kanya, di ibig sabihin lang nun, may hindi nga siya masabi sa'yo. Ngayon mas tumataas ang hinala ko na baka nga anak mo yung mga anak ni Madison. Kasi kung hindi, madali lang niyang itatanggi yun eh. Teka, saan ka pupunta, Abraham? Tanong nga ni Brent nang biglang tumayo nga ang kanyang kaibigan. Ikaw na rin ang nagsabi na posibleng may hindi sinasabi sa akin si Madison. At isa pa, sigurado na ako ngayon ang mga anak ko nga sina Alice at Nicolas. Kaya hindi ko palalampasin ang gabing to na hindi ko naririnig mula kay Madison mismo ang katotohanan. Pagkasabi nga nun ni Abraham ay lumisan na nga ito. Anong nangyari? Bakit parang aburido ka pag uuwi mo? Usisa nga ni Mila sa kanyang kapatid nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ito habang abala ang mga bata sa paggawa ng assignments. Kasi naman ate, kanina pagdating ko sa school para sunduin yung mga bata na datnan ko silang may kausap. And guess who? It was Abraham. Panimulang kwento nga ni Madison. Ha? Teka, ano namang ginagawa ni Abraham doon? Alam niya na ba ang tungkol sa mga bata? Hindi ko nga rin maintindihan ate. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yung tungkol sa mga bata. Tinanong niya ako kung siya raw ba yung ama ng mga bata bigla. Dagdag pa nga ni Madison. Ay, sabi ko naman sa'yo eh. Lumiliit na ang mundo niyong mag-ex. Kayo ng ex-husband mo. Kaya hindi rin malabo kung kalaunan magkaalaman na yung mag-aama mo. Komento nga ng kapatid ni Madison. Muli ay napabuntong hininga na nga lamang si Madison. Nang maya-maya pa, ay biglang may kumatok nga sa pinto. May inaasahan ka bang bisita ngayon? Tanong nga ni Mila kay Madison. Wala naman ate. Hindi kaya si Mrs. Robles yan? Ani pa nga ni Mila. Pero bakit naman siya bibisita ng ganitong oras? Nagtatakang reaksyon naman ni Madison. Baka gusto ka lang kausapin tungkol sa kaso. Opinyon naman ni Mila. Pero hindi ba nakasarado naman yung gate? Pero sige, sandali lang ate ah. Pupuntahan ko lang si Mrs. Robles at baka importante yung pakay niya. Kaya siya nagpunta ng ganitong oras. Wika nga ni Madison at nagtungo na nga siya sa pintuan para buksan ang pinto. Nang binuksan nga ni Madison ang pinto, ay gulat na reaksyon ng siyang bumalatay sa kanyang mukha nang makita nga niya kung sino ang bisita nila. Abraham? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa gate? Gulantang ang sunod-sunod na tanong nga ni Madison sa dating asawa. Sinara naman ni Madison ang pinto nang siya ay lumabas at hinila palayo doon ang lalaki. Gusto kitang makausap, Madison. At kung paano ako nakapasok sa gate, simple lang. Inakyat ko. Palaban na sagot nga ni Abraham. Ibang klase ka rin eh, no? Pwede kitang kasuhan dahil trespassing yung ginagawa mo, Abraham. Wala akong pakialam. Madison, kasuhan mo ako kung gusto mo akong kasuhan pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng katotohanan kung anak ko ba sina Alice at Nicolas. Huminga naman ng malalim si Madison na may nauubos na ang pasensya niya para nga sa lalaki. Bakit ba ang kulit-kulit mo, Abraham? O sige na,
Aminin ko na ang totoo, ikaw nga man nila Alice at Nicolas. Mga anak mo nga sila. Ano, satisfied ka na ba? Ngayong alam mo ng katotohanan na? Pabulyaw nga na paghamin ni Madison sa katotohanan. Kung ganun, buntis ka pala talaga bago pa man tayo magkahiwalay. Bago ka man, nagdemand sa akin. Minsan, na sana pumirma ako ng annulment papers. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol doon? Bakit mas pinili mo pa rin na makipaghiwalay sa akin? Hindi ko rin alam. Noong mga panahon na yun, nabuntis ako, okay? Nalaman ko lang nung nagdesisyon akong makipaghiwalay na sa'yo ng tuluyan. Hindi ko na rin sinabi sa'yo dahil alam ko namang wala ka namang pakialam sa akin kaya mas pinili ko na lang na magpakalayo-layo at pinalaki ko ng walang ama ang mga anak natin. Sandali nga silang nabalot ng katahimikan at unti-unti namang lumitaw ang ngiti sa mga labi ni Abraham na siyang hindi nakatakas sa mga mata ni Madison. At ano namang nginingiti-ngiti mo dyan? Mataray na anas nga ni Madison sa lalaki. Masama bang ngumiti? Masaya ako eh. Tugon naman ni Abraham. Siguro naman ngayong alam mo ng katotohanan. Pwede ka nang umalis. Masungit na anas nga ni Madison. At nangakmang tatalikuran niyang lalaki bigla naman siyang hinila nito at niyakap siya na ikinagulat niya. Madison, baka naman this time we can make our relationship work. Willing akong gawin ang lahat para lang bumalik tayo sa dati. Willing din akong baguhin ang lahat kung anumang ayaw mo. Buuin lang natin ang pamilya natin, please. You know even before kung gaano ko kagusto na magkaroon tayo ng pamilya dahil mahal na mahal kita. Please, Madison. Tila ba nanlambot ang buong katawan ni Madison? Kabilang na ang puso niya dahil sa kanyang mga narinig. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at pilit na kinontrol ang nararamdaman ng kanyang puso sa kamarahang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya ni Abraham. Abraham, sana aware ka kung bakit mas pinili kong makipaghiwalay sa iyo noon. Bata pa lang ako. Pangarap ko ng maging isang lawyer para ipagtanggol yung mga taong walang boses sa batas. Mga mahihirap na palagi na lang nadidiin sa mga kasalanang hindi naman nila ginawa. Pero wala silang magawa, kundi tanggapin na kapalaran nila na yon dahil wala silang pera at kapit. Pero dahil minahal kita, sinubukan kong palawakin pa ang isip ko at sinubukan kong intindihin na baka may punto ka nga sa mga paniniwala at pinaglalaban mo. Kaya lang, sa paglipas ng mga panahon na mag-asawa tayo na-realize ko na hindi ko talaga kayang baliin ang prinsipyo ko. Magkaiba tayo ng paninindigan. Abraham, kaya hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari. At baka nakakalimutan mo na magkalaban tayo sa kasong hawak natin ngayon. Kaya sige na, umalis ka na dahil walang patutunguhan tong pag-uusapan natin. Tila ba nanlumo nga si Abraham matapos marinig ang mga sinabi ni Madison sa kanya. Gusto ko lang malaman, kung hanggang ngayon ba mahal mo pa rin ako? Seryosong tanong pa nga ni Abraham sa dati niyang asawa. Hindi naman inasahan ni Madison ang tanong na yon sa kanya ni Abraham, ngunit batid niya. Sa kanyang sarili na wala ng dahilan pa para magsinungaling pa nga siya sa nararamdaman niya. Nagsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi na kita mahal. Sa simpleng sagot na yun ni Madison ay tila ba nabuhayan ng mga mata ni Abraham na animoy nagkaroon nga ng pag-asa. Sapat na sa akin niya na malaman na mahal mo pa rin ako. Sabi naman ni Abraham, umalis ka na Abraham. Kung iniisip mo yung tungkol sa mga bata please lang. Hayaan mo na muna na ako na mismo ang magsabi sa mga bata na ikaw ang ama nila. Alalahanin mo sanang may kaso pa tayong kinakaharap ngayon at doon muna tayo mag-focus. But remember this, hindi porket mahal pa rin kita hahayaan ko nang manalo ka sa kaso. Patutunayan ko sa'yo na minsan mali ang paniniwala mo at pinaninindigan mo. Seryosong wika pa nga ni Madison bago itutuloy ang pumasok sa loob ng bahay. Oh, nasan si Mrs. Robles? Umalis na ba siya kaagad? Anong pinag-usapan niyo? Sunod-sunod na usisa naman ni Mila kay Madison. Hindi si Mrs. Robles yung dumating. Sagot naman ni Madison. Ha? Kung
kung ganun, sino? Sandali namang sumulyap si Madison sa kanyang mga anak bago muling bumaling nga sa kanyang ate, si Abraham. Alam na niyang tungkol sa mga anak ko, ate, alam na niyang totoo. Alam na niya na mga anak niya sina Alice at Nicolas. Sinabi ko na sa kanya ang totoo para hindi na siya mangulit pa. Teka, ano namang sinabi niya? Ayun, nakiusap siya na buuin daw namin ang pamilya namin pero syempre, sinabi ko na hindi ganun kadali yun dahil magkaibang prinsipyo naming dalawa. Ayokong magkabalikan kami dahil lang sa mahal pa namin ng isa't isa. Kasi naisip ko na baka maulit lang din yung nangyari dati, na naging toxic na yung pagsasama namin. Paliwanag naman ni Madison. Madison, hindi sa pinanghihimasukan ko yung desisyon mo at pinaniniwalaan mo dahil maski ako, suportado din naman ako sa inyo. Pero kailangan ba talagang umabot sa puntong to? I mean, kailangan ba talagang masakripisyong pagmamahalan nyo na Abraham at ang pagkakataon na mabuo sana ang pamilya mo dahil lang sa prinsipyo mo? Pareho kayong abogado ni Abraham at bilang mga abogado, natural lang na dinedepensahan nyo yung mga kliyente nyo. At nagkakataon naman na puro may pera yung nagiging kliyente ni Abraham. Madison, alam kong mabuting tao si Abraham. At kung ako ang tatanungin, mas gusto ko nang mabuo ang pamilya nyo. Puro na lang kasi kapakanan ng ibang taong iniisip mo na pati sarili mong kaligayahan, sinasakripisyo mo na. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Kung ano ang desisyon mo, susuportahan lang kita. At sa mga bata, kailan mo pala balak aminin sa kanila ang tungkol sa mga ama nila? Tumapo naman ang tingin ni Madison sa kanyang mga anak. Ang sabi ko kay Abraham, ako nang bahalang magsabi sa mga bata ng katotohanan. Pero hahanap muna ako ng tamang tiyempo. Inisip ko nga na saka ko na lang aaminin sa kanila kapag natapos na tong kaso ni Mrs. Robles eh. Ayoko kasi makaka-apekto to sa kasong to. Sagot nga ni Madison sa kanyang ate. Naiintindihan kita, Madison. Tiyak naman ako maiintindihan din ng mga bata kung sakali man dahil matatalino sila. Sabi naman ni Mila. Makalipas nga ng ilang araw, napuno nga ng pagtataka sa isip ni Madison dahil sa paglipas ng ilang araw, ay ilang araw din na walang paramdam sa kanya si Abraham. Kung ano-ano na rin ang tumatakbo sa isipan niya dahil matapos lang malaman ni Abraham ang katotohanan ay literal na wala itong paramdam. Ayaw mang aminin ni Madison sa kanyang sarili ngunit may parte sa puso niya na tila ba namimiss niya ang dati niyang asawa. Ngunit wala naman siyang magawa dahil bukod sa wala naman siyang number ni Abraham, hindi niya rin ito pwedeng tawagan dahil ayaw nga niyang isipin ng lalaki na namimiss niya ito. Ipinilig-pilig nga ni Madison ang kanyang ulo at nag-focus na nga lamang sa kasalukuyan niyang ginagawa kung saan pinag-aaralan niya ng husto ang kasong hawak niya, lalo na at malapit na nga ang susunod na hearing kung saan muli nga silang maghaharap na Abraham sa korte. At hindi nga nagtagal, sumapit na ang araw na yun, ang pangalawang hearing sa kasong hawak ni Madison, kung saan ang kanyang kliyente ay si Mrs. Robles, na siyang handang kasuhan ng taong siyang sumagasa sa asawa nito na ngayon ay nakaratay nga sa ospital kung saan binabaliktad naman ng kanilang kalaban at pinagmukhang modus ang ginawa ng asawa ni Mrs. Robles at sinadya raw itong magpasagasa para sa pera at yun ang bagay na nais ngang pabulaanan ni Madison kung kaya't handa siyang gawin ang lahat maipanalo lamang ang kaso kahit na si Abraham pa ang makatapat niya sa korte ay hindi niya ito uurungan. Mrs. Robles, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala ng tanong nga ni Madison sa kanyang kliyente habang hinihintay nga nila ang pagdating ng kanilang kalaban. Nagtitiwala ako sa iyo, Attorney Madison. Kaya lang hindi ko talaga maiwasan, hindi kabahan eh. Nangangambang tugon nga ni Mrs. Robles. Hinawakan naman ni Madison ang kamay ni Mrs. Robles. Normal lang po yan. Pero wag po kayong maglala dahil sisiguraduhin ko po na maipapanalo natin ang kaso ng asawa niyo. Magtiwala po kayo.
Makakamtan natin ang hustisya. Pagbibigay nga ni Madison ng lakas ng loob kay Mrs. Robles. Dahilan kaya ng pangiti ito? Na tila ba naibisa ng agam-agam na siyang nararamdaman ito. Inihanda na nga ni Madison ang kanyang sarili na makaharap nga muli ang dati nga niyang asawa at nang makarinig nga sila ng ingay ay tumayo nga sila para tignan ang pagdating ng kabilang panig. Pagdating ng kanilang kalaban ay si Abraham kaagad ang unang hinanap nga ng mga mata ni Madison. Subalit, maski anino nga nito, hindi niya nasilayan na kanyang ipinagtaka. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naging desisyon ni Atty. Lim. Pero mas mabuti na rin siguro yon dahil baka makaapekto ka pa sa pagiging abogado niya sa akin. Turan nga ng lalaking siyang akusado. Kay Madison nang lumapit ito kung saan bahagyapang ang nagulat si Madison dahil hindi man lamang niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Ngunit ang tanging nakakuha ng lubos na atensyon ni Madison ay ang mga sinabi ng akusado sa kanya. Teka, anong ibig mong sabihin? Nahihiwagaan ang tanong ni Madison sa akusado ngunit imbes na sumagot ang lalaking umisi lamang ito at ng mga sandaling yun ay isa pang lalaki ang siyang lumapit kay Madison na nagpakilalang bago abogado ng akusado. Napaawang na nga lamang ang labi ni Madison nang unti-unti niyang napagtanto kung anong nangyayari. Samantala magkasama namang nag-aayos ng mga gamit sa bahay ang magkaibigan na sina Abraham at Brent. Teka Abraham, talagang ginawa mo yun? Bumitaw ka bilang abogado ng kliyente mo pero hindi ba? Malapit na kaibigan ng pamilya niyo ang pamilya nila? Naninigurado nga na tanong nga ni Brent sa kanyang kaibigan. Ano naman ngayon? Kung kaibigan ng pamilya namin ang pamilya nila. Which is yun lang naman talaga ang dahilan kung bakit tinanggap ko yung kaso. Nung una kahit ayoko. Isa pa, kung yun lang ang magiging sagabal para mabuo ang pamilya namin ni Madison, hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon ko na bumitaw sa kaso. Bukod kasi sa alam kong malakas talaga ang laman ni na Madison sa kaso, gusto kong malaman niya na pareho lang kami ng prinsipyo at na misunderstood lang niya yun. Dahil puro high-end na tao yung mga nagiging kliyente ko. Pero patutunayan ko sa kanya na iisa lang ang layunin namin. Yun ay ang ipagtanggol ang mga taong naaapi at bigyan ng hustisya. Ang mga taong inaagrabyado. Sad pa nga ni Abraham. Di ikaw na ang best man in the world. Pero sigurado ka ba talaga na makikipagbalikan na sa'yo si Madison? Dahil lang sa bumitaw ka sa kaso? Grabe yung effort mo na. Iparenovate tong bahay ninyo at pagandahin ha. Komento pa nga ni Brent. Gagawin kong lahat. Mabuo lang ang pamilya namin. Saka, mahal pa rin naman ako ni Madison eh. At yun ang pag-asa na meron ako. At dito sa bahay na to, dito kami titira ni Madison kasama ang mga anak namin. Nakangiting wika nga naman ni Abraham. Nagpahinga muna sila. Nang sandali bago nga nila ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit sa bahay. Matapos ang hearing ay tila ba, lutang na umuwi nga ng bahay si Madison dahil sa lalim ng iniisip nito. Congrats Madison! Ibinalita sa akin ni Mrs. Robles na mas malaki ang laban nyo kanina sa hearing at malaki ang pag-asa nyo na manalo sa kaso sa final hearing ah. Masayang salubong nga ni Mila sa kanyang kapatid. Ngunit ang sayang reaksyon sa mukha niya, napalitan ng pagtataka at napakunot ang noon niya nang mapansin niyang tila ba wala sa sarili ang kanyang kapatid na si Madison. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo? Para kang tulala at may malalim na iniisip pa. Hindi ba dapat masaya ka kasi malaki ang chance niyo na manalo sa kaso? Tanong pa nga ni Mila kay Madison. Inilapag ni Madison ang kanyang bag sa sofa at naupo roon habang hindi pa rin nawawala ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. May iniisip lang talaga ako ate. Paano ba naman kasi? Hindi ko akalain na magagawa ni Abraham yun. Hayag nga ni Madison. Ha? Ang alin? Teka,
May ginawa ba sa'yo si Abraham ha? Dagli namang umiling si Madison. Hindi ko siya nakita ngayong araw kasi ibang abogado na yung nakaharap ko sa korte. Napagalaman kong bumitaw na siya bilang lawyer ng kabilang panig. At hindi ko alam kung tama ba yung pagkakaintindi ko pero sabi kasi nung akusado, dahil sa akin, kaya nagdesisyon ng ganun si Abraham. Salaysay nga ni Madison, nabakas pa rin sa tono nga ng kanyang boses na hindi siya makapaniwala. Oh, ano naman ngayon? Hindi ba dapat mas matuwa ka pa? Kasi ibig sabihin lang nun na-realize ni Abraham na may punto ka sa mga sinabi mo sa kanya. At tiyak akong willing talaga siyang gawin ng lahat. Magkabalikan lang kayo. Mabuo lang ang pamilya niyo. Komento naman ni Mila. Hindi lang kasi talaga ako makapaniwala ate. Pero aminin ko na masaya ako dahil hindi na kami magkalaban sa korte. Pero kasi hindi ko maintindihan kung bakit ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam. Hindi ko alam kung anong trip ng taong yun. Honest pa nga ni Madison nang maalala nito ang biglang paglalaho nga ni Abraham. Asus! Ano yan ha? Namimiss mo si Abraham no? Panunokso naman ni Mila sa kanyang kapatid. Anong namimiss? Hindi no? Bakit ko naman siya mamimiss? Pagdadanay naman ni Madison na kanyang tinawanan na nga lamang. Maya-maya lang, umalis nga si Mila para nga sunduin ang mga bata sa school para naman makapagpahinga si Madison. At habang naglilinis nga si Madison, isang tunog ng doorbell ang siyang nakaagaw ng atensyon niya. Dali-dali naman siyang lumabas para puntahan ang bisita at tila ba nagningning ang kanyang mga mata nang masilayan niya na nga rin sa wakas si Abraham na siyang nakangiti sa harapan niya ngayon. Tss, mabuti naman at natuto ka ng mag-doorbell. Masungit pa nga nasa lubong ni Madison sa lalaki dahil ayaw niyang ipahalata na namimiss na nga niya ito lalo na nang maalala niya na ilang araw na nga din itong hindi nagparamdam sa kanya. Mahinang natawa na nga lamang si Abraham. Sorry nga pala kung ngayon lang ako nakadalaw. May nasikaso lang kasi ako nitong mga nagdaang araw. Tura naman ni Abraham. Siya nga pala. Bakit mo ginawa yun? Kagad ngang tanong ni Madison. Ang alin? Alam mo kung anong tinutukoy ko. Sandali namang napaisip si Abraham. Sa kanya lang napagtanto ang tinutukoy ni Madison. Yung tungkol sa pagbitiw ko bilang abogado ng kalaban niyo? Wala, aminin ko. May parte na dahil sa'yo kaya ako bumitaw sa kaso. Pero ang totoo, umpisa pa lang hindi ko naman talaga gustong tanggapin yung kaso eh. Sadyang malapit lang silang kaibigan ng pamilya namin kaya napilitan lang ako. Pero wag mo sanang isipin na magkaiba tayo ng prinsipyo dahil magkapareho lang tayo, Madison. Sinasabi ko to kasi alam kong yun ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan ka makipagbalikan sa akin. Pero maniwala ka man sa hindi. Alam ko kung ano ang tama o kung sino ba ang dapat kong panigan. Nagkataon lang na puro may pera yung mga nagiging kliyente ko at maniwala ka man sa hindi. Pinipili ko naman ang mga nagiging kliyente ko. Sinisigurado ko muna kung inosente ba sila o hindi bago ko tanggapin ang kaso. And by the way, kaya pala ako hindi nagparamdam ng ilang araw kasi abala ako sa pagpaparenovate ng bahay natin at pag-ayos ng mga gamit. Maayos na yung bahay ngayon. Kulang na lang ay yung paglipat natin. Yun ay kung willing kang buuin na ang pamilya natin. Lahat nga ni Abraham. Umawang naman ang bibig ni Madison. Hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Seryoso ka ba dyan sa mga sinasabi mo, Abraham? Paninigurado pa nga niya. Madison, wala sana ako ngayon dito sa harapan mo kung hindi ako seryoso sa mga sinasabi ko. Simula nung nagkita tayo muli at nalaman kong may mga anak pala tayo, walang ibang naging laman ng utak ko kundi ang mabuang pamilya natin. Ani nga ni Abraham nang humakbang siya palapit kay Madison at hinawakan ang kamay nito. Napasinghap naman si Madison nang biglang hinaplos nga ni Abraham ang pisngi niya at pinagdikit nga ang kanilang mga noo. Mahal na mahal kita, Madison. At hindi na kita pakakawalan pa
Pagkatapos ngang sabihin niya ni Abraham, marahan nga niyang hinagkan sa mga labi si Madison. Sa mga sandaling yun ay may kung anong kiliti ang naramdaman si Madison sa puso niya. Kasabay ng mabilis na pagkabog nga nito dahilan para makisabay ng kusa ang labi niya sa paggalaw nga ng labi ni Abraham. Ramdam ni Madison kung gaano siya kamahal ng lalaki sa pamamagitan ng halik na yon. Makalipas ang ilang segundo ay naghiwalay na nga rin ang kanilang mga labi at napatitig sila sa mata ng isa't isa. Mama? Attorney Abraham? Nang marinig nga ni Madison ang boses ng anak niya, ay dagling nanlaki ang mga mata niya kung saan agaran siyang naitulak palayo sa kanya ni Abraham at napalingon siya sa pinanggalingan nga ng boses. Doon nakita niya ang kanyang kapatid na si Mila at ang kambal niya ang anak. Mga anak, Ate Mila, kanina pa ba kayo dyan? Gulantang natanong nga ni Madison na may kaba ang tono sa boses. Hindi naman po mama, pero nakita po namin yung sweet moment po ninyo ni Attorney Abraham. Inosenteng sagot naman ng batang si Nicolas. Sorry Madison, hindi ko naman kasi alam na darating pala si Abraham. Sana pinasyal ko na lang muna pala ang kambal bago kami umuwi. Mga bata, tara, pasok na tayo sa loob. Sa sinabi nga ng ate ni Madison, nagdulot yun ng pagpula ng mukha niya. Sumunod naman kaagad si Madison pagpasok nga sa loob kung saan sumunod din si Abraham at sa sala nga ay nagtipon-tipon sina Madison, Abraham kasama ang kanilang mga anak. Mga anak, may aaminin sana ako sa inyo. Huwag sana kayong mabibigla ha. Sana pakinggan niyo muna rin ang magiging paliwanag ko, okay? Mahinahon ng boses na panimula naman ni Madison sa mga bata. Tumangutango naman ang dalawang bata bilang kanilang tugon sa ina. Mga anak, ang totoo kasi niyan si Attorney Lim. Siya po ang papa namin, hindi po ba? Biglang pagbutol nga ng batang si Alice. Hindi pa man natatapos si Madison sa balak niyang aminin. Teka, paano yun nalaman? Gulantang natanong nga naman ni Madison sa mga bata. Mama, gawa po ng internet. Nalaman po namin kung sinong papa namin. Nung sinearch po namin ang pangalan niya sa internet, bigla pong may article po kaming nabasa tungkol po sa inyo ni Attorney Lim. Nakalagay po doon kung kailan po kayo kinasal at kung kailan po kayo naghiwalay. Kaya binilang po namin ang taon po kung kailan kami pinanganak at naisip po namin na baka si Attorney Lim po ang papa namin at hindi naman po kami nagkamali. Paliwanag nga ng batang si Nicolas dahilan kaya bumagsak ang mga panga ni Madison. Abraham pati na nga rin, si Mila na pare-parehong nabigla sa mga sinabi ng bata. Pero thank you pa rin po mama, kasi naisip niyo pong aminin po sa amin ang tungkol po sa papa namin. Pero teka, ibig sabihin po ba nito okay na po kayong dalawa? Tanong pa nga ng batang si Nicolas. Nagkatingin na naman si Madison at Abraham. Sa hinawakan ni Abraham ang kamay ni Madison at ngumiti sa mga bata. Oo mga anak, okay na kami ng mama niyo. Sa katunayan, nilipat na tayo ng bahay. Po? Lilipat tayo ng bahay? Sabay na ekspresyon nga ng kambal na sina Alice at Nicolas na hindi mo mawari kung na-excite ba o parehong nabigla. Tumango naman si Abraham. Oo mga anak, gusto ko na kasi kayong makasama eh. Hindi na rin ako makapaghintay na mabuo ang pamilya natin. Yun ay kung okay lang sa inyo na tumira sa isang bahay kasama ako. Ayos lang naman po sa amin, Papa. Masaya nga po kami kasi makakasama na po namin ang papa namin eh. Nakangiting sambit naman ang batang si Alice. Ikaw ba Madison? Payag ka na bang mabuo ang pamilya natin? Paling naman ni Abraham kay Madison. Kung ano ang gusto ng mga anak ko, yun na rin ang gusto ko. Mukhang okay naman sa kanila na mabuo ang pamilya natin kaya wala na ring dahilan para hindi ako pumayag. Isa pa, ayoko namang ipagkait sa kanila ang isang buong pamilya. Sagot naman ni Madison. Napangiti nga si Abraham sa naging sagot ni Madison. Kung saan ngiting-ngiti nga ang dalawang bata
Pati na rin si Mila na siyang masaya para sa kanyang kapatid at mga pamangkin. Matapos nga nilang mag-usap at magkasundo, hindi na nila pinatagal pa ang paglipat nga nila ng bahay. Ito ba talaga ang bahay natin noon? Namamanghang reaksyon pa nga ni Madison pagkarating nga nila sa mansyon habang ipinapalibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Oo, pinarenovate ko kaagad to nung sinabi mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Nakangiting sagot naman ni Abraham. Wow! Ang laki at ang ganda po ng bahay natin! Masayang bulalas naman ang batang si Nicolas. Nandito na pala kayo. Sakto ang dating nyo, malapit nang maluto yung pagkain kaya pwede muna kayong magpahinga habang hinihintay yon. Salubong naman ang kaibigan nga ni Abraham na si Brent na siyang may ngiti sa mga labi at may suot pang apron. Siya nga pala. Katulong ko si Brent sa pag-ayos ng bahay na to. Nagluto rin siya para sa atin. Sabi naman ni Abraham. Hi Brent, it's been a long time, kamusta ka na? Bati naman ni Madison sa kaibigan ng kanyang asawa. Heto, gwapo pa rin at nananatiling matatag ang pagkakaibigan namin ni Abraham. At sana ngayon nagkabalikan na kayo mas maging matatag pa ang pagsasama niyo lalo na at may dalawang anghel na rin kayong kasama. Nakangiting usal pa nga ni Brent. Mama, Papa, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo si Eko, classmate po namin siya, ni Kuya Nicolas. Masayang ipinakilala nga ni Alice ang kanyang kaibigan na si Eko sa kanyang mga magulang. Ikaw pala si Eko. Kamusta ka na? Kamusta ang nanay mo? Mahinahon ngang tanong naman ni Madison sa bata. Unti-unti na pong gumagaling si Mama. Salamat po pala sa pagbabayad po ninyo ng bills po namin sa ospital. Napakabait niyo po. Wika naman ang batang si Eko na siyang ipinagtaka ni Madison dahil wala naman siyang maalala na may binayaran nga siya. Kaya naman napalingon siya sa kanyang asawa at makahulugan nga itong tinignan. Nakwento kasi sa akin ang anak natin na si Alice. Yung tungkol kay Eko at sa kalagayan ng nanay niya kaya tinulungan ko. Sabi naman ni Abraham, kaya naliwanagan na nga rin si Madison. Mama, siya nga po pala. Humingi na po ng sorry yung principal at mga teachers kay Eko dahil po sa nangyari. Bilang gusto ko rin pong maging isang lawyer paglaki ko, nag-imbestiga po ako ng mabuti at naghanap po ako ng ebidensya para malaman po na nagsisinungaling lang po si Kim nung pinagbintangan niya po si Eko na sinaktan po siya nito. Nakahanap po ako ng witness at dahil po doon, hindi na po nakatanggi si Kim na kasinungalingan lang po pala yung mga sinabi niya at humingi na rin po siya ng tawad kay Eko. Masayang balita nga ni Alice sa kanyang ina. Wow, mabuti naman kung ganon. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Manang-mana sa akin. Natutuwang komento naman ni Madison sa kanyang anak. Eko, sorry nga pala kasi pinaniwalaan ko si Kim noon. Nakala ko kasi talaga nagsasabi siya ng totoo eh. Umanhin naman ang batang si Nicolas kay Eko. Ayos lang yun Nicolas, naintindihan naman kita eh. Ang mahalaga ngayon, alam niyo na ang totoo. Na hindi ko sinaktan si Kim. Maraming salamat talaga Alice. Wika naman ang batang si Eko. Bigla namang niyaya ng mag-asawang mga bata na kumain sa labas kasama si Eko at doon ay masaya nga rin silang nagkwentuhan tungkol sa mga kaganapan sa school ng mga bata. Mas lalo nga ring naging matatag at matibay ang pagsasama ni Madison at Abraham na ngayon ay mas pinili nga nilang intindihin ang bawat isa. At kung may hindi man sila na pagkakasunduan, ay kaagad din naman nila yung nare-resolba sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap sa isa't isa. Kung minsan nga, mahalaga sa buhay ang merong paninindigan sa kanyang prinsipyo. Ngunit huwag din nating kalimutan na mahalaga pa rin na hindi balewalain ang tunay na pagmamahalan na siyang daan tungo sa tunay na kaligayahan. Mula nga noon, mula nang mabuo sila,
ay never na nga ulit na nagkahiwalay pang magkasintahan at namuhay sila ng matiwasay at puno ng saya at pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Madison at Abraham. Maraming salamat po sa lahat na walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil,
Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.